Muli, isa pong mapagpalayang gabi ang amin pong pinaabot. Dito pa rin po yan sa Romblon News Network. Siyempre pa, dito po sa ating programang Mata ng Bayan Online. At muli, nagpapasalamat tayo kay kasamang Paul para po tayo alalayan sa gabing ito. Para po sa isang oras mahigit na namang balitaktakan ng ating pong programang Mata ng Bayan Online. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programa, ito po, kompleto po kami ngayong gabing ito, no? Kompleto po kami. Ang bumubuo po ng Mata ng Bayan sa radyo natin Udjongan ay kompleto po ngayon kami. So kahit hiwa-hiwalay ang aming mga location, kompleto po kami ngayon. First time ito na sana magtuloy-tuloy ang ating pong signal at broadcast para po maipaabot namin ang buong mga impormasyon na amin pong ipaparating sa hapon pong ito. So muli, nagpapasalamat tayo sa ating pong mga regular listeners sa pagsubaybay sa atin. At para po mapagbigyan din ang iba pang mga impormasyon at mga paksa na ating pong dadalhin. Uumpisahan po natin ng maaga para po marami tayong matalakay sa gabing ito. Una muna, pabatiin muna natin siyempre ang ating kasamang taga-Parview Wala pong iba kundi si Ka Wilson Portalisa, partner. Magandang gabi po. Magandang gabi, partner. Sa ating tatlong partner, Ka Jun, Doc Ek, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating regular na mga taga-subaybay, taga-pakinig tuwing ganitong oras, ganitong araw sa Mata ng Bayan sa Romblon News Network edition natin. Magandang gabi po at sana po ay magkaroon tayo ng konting mainit-init na talakayan ngayong gabing ito at magkaroon ng hustisya ang ilang mga pinag-uusapan natin dito, no? At kanina, nabanggit na natin kaninang umaga at ako'y nakikinig naman kanina sa programa sa umaga ng Mata ng Bayan. May pauna ng konti. So talakayin po natin mamaya yon. Pa-espanta ba ang tawag doon? Pa-espanta? Mayroon na. Oo, mayroong sandali lang. Sandali lang muna. Ganun lang yon. So pagkatapos po ng ng topic na yun, pwede tayong lumipat siguro sa ibang topic na hindi natapos kaninang umaga. Parang mayroong mga usapin kanina hindi pa natatapos sa talakayan ng ninyong tatlo sa radyo, no? So talakayin din natin yun. Okay. Welcome po ulit dito sa ating programa at sana po ay subaybayan nyo kami hanggang sa susunod na isang oras o lagpas pa. Marami pong salamat. Okay. Kajon, batiin mo lang yung mga masugid na taga-subaybay. Binabati natin yung ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng lalawigan, partikular dito sa bayan ng Udjongan. Abangan po ninyo yung aming mga tatalakaying mga isyu at ito po ay kapakipakinabang. Okay. Bago si Dukayek, happy viewing muna kay Wing Paner, Kapitana Wing Paner ng Barangay Takasan, ganyan din kay Ma'am Jocelyn Florentino ng Tanagan, San Andres, kay Brother Harim Pahutag ng Sibuyan, happy viewing. Maraming salamat sa suporta sa ating pong programa ngayon. Ayun, mayroon tayong viewer, si Rapi Vicente. Pasuyo naman, wala namang bagyo. Bakit walang power dito sa San Andres? Tanagan, anong nangyari? Yun laang. So, panawagan natin yan sa pamunuan po ng Chelco. Bigyan po natin ng paliwanag yung ating mga kababayan nagtatanong. Lalo na ngayong gabi, partner, mga kasama. Dahil ito ay peak hour ito eh. So, ngayon, hindi alam ng ating mga consumer, particular ng mga taga San Andres, kung anong dahilan bakit wala silang power. Anyway, Dukayek, bumati ka muna sa iyong mga taga-subaybay, Dukayek, ha? Go ahead. Unmute ka muna, unmute. Yan. Go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay makinig kayo o manood kayo sa aming palatuntunan. At marami kaming tatalakayan na mahalaga at para sa kabateran ng lahat. Pagsubaybay po kayo hanggang matapos ang aming programa. Hindi ba malakasan ni Dukayek ang kanyang audio? Medyo volume. Anyway, happy viewing kay Bong Arandila Caliso ng Barangay Tangalan Aklan, si Sir 78. Thank you, sir, sa support. Ayun, mga kasama, tulad na ating binabanggit kanina, tayo ay nabitin, lalo kanina kami ay nag-program nga sa radyo natin na Udjongan
medyo nabitin kami doon sa iso. May development. Bigyan lang natin muna ito, partner, ha, Kabilson. Natin na tirahin yung mga susunod nating iso. Itutuloy lang natin. ASF. Yung ASF. May development eh. Yung, nag-ano pala, Dukayek, kasamang John, na pag-usapan natin kanina na nag-declare na ang probinsya ng state of calamity. At para sa update niyan, nakuha natin mula mismo sa Romblon News Network kasamang Paul Gisinpos na namigay na pala ng ayuda si Congressman Budoy Madrona sa mga naapektuhan, partikular sa bayan ng Kahijukan at San Fernando. So kung di ako nagkakamali, sa bayan ng San Fernando ay 680 na mga affected na mga hog raisers ang binigyan ng ayuda, at sa bayan ng Kahijukan 908 kung hindi ako nagkakamali, yun ang figure. At tag 2,000 mga kasama ang binigay na ayuda. Yung ating pinag-uusapan dati pa, partner Kabilson at Dukayek kasamang John, nasa ating pakiusap na sana ay 5,000 yung ating sinasabi. Pero sa ngayon, ang ibinibigay, ang pondo take note mga kasama, ang pondo hindi lang galing sa bulsa ni Congressman Budoy, hindi, kundi galing yon sa AIDS and Crisis Situation, sa AICS ng probinsya. So doon ang galing ang pondo, sa tig 2,000 ang pamimigay. Ngayon, maliban doon, namigay din ang provincial government under Governor Otek Riano. Wala lang binabanggit sa balita ni kasamang Paul kung magkano naman ang ibinigay. Pero ayon sa balita, yung dalawang highest officer natin ay namigay, yung congressman at ang gobernador. Siyempre, galing din yun sa pondo ng probinsya. So, yun yung pinaka-latest. Ngayon, ano ang partner Kabilson, ikaw muna, ano ang may dadagdag mo doon? Ano masasabi mo doon sa ayuda? Medyo malaki yung ang napansin ko lang, malaki yung bilang malaki yung bilang nung mga nakatanggap. Hindi lang yung ayuda kundi yung mga nakatanggap, meaning mga backyard mga Raisers, backyard growers. Oo. Dahil 'di ba kung poultry yan o kaya piggery yan, ay ilang piggery lang dapat o ilang lang sa bawat bayan, pero may narinig ako isang malaking bilang 600 600 katao. Ibig sabihin 600 na pamilya yan na nag-aalaga ng mga baboy ang nakatanggap ng ayuda. So wala pa tayong pinag-uusapan kasi bihira naman sa atin talaga yung malalaking malalaking piggery. Piggery farm. So backyard farming talaga itong sa atin. So okay lang 'yon na makatanggap ng ayuda kung kapos man 'yan o hindi, 'di ba? Siguradong kapos dahil nga 2,000 ay wala pa sa presyo ng biik ang 2,000. So siguro pakiusap na lang natin ay sikapin ng local at national government na dagdagan itong ganitong klase ng ayuda dahil mahaba-haba ito, partner. Yan yung hindi pa natin masyadong napag-uusapan Ang pinag-uusapan natin yung ngayong araw, ano ang nangyari. Pero yung niyan, mahaba, matagal na gamutan at matagal ang epekto ng ganitong klase ng problema. Parang pandemya ito sa hayop. Hindi lang ito sa tao nakaka-apekto, kundi sa mga hayop para itong pandemya sa kanila, no? So mahaba ang epekto nito kaya ang ayuda ay dapat nakahanda sa mas mahaba rin na panahon. Actually, partner, tiningnan ko ang balita ngayon, sa Kahijukan ay sa San Fernando ay 688 ang exact figure at sa Kahijukan ay 905 as per news report ng Romblon News Network. At ito so mas malaki yung sa Kahijukan, no? Mas malaki yung sa Kahijukan. Meaning mas marami siguro doon na nag-aalaga at ito ay pinangunahan, partner ng DSWD. Syempre dahil ito ay AIDS and Crisis Situation, ibig sabihin under the DSWD inilaan ang budget na mula sa congressional budget ni Congressman Budoy Madrona, at yun ang tama. Dapat talaga hindi magdirekta galing sa kanya kundi sa tamang ahensya dapat manggagaling talaga itong pagbigay ng pondo. Kasama meaning wala pa ang partner, wala pang ayuda mula sa Department of Agriculture. Wala pa. At kasi saka wala yung AICS ay pondo yan ng Department of Social Welfare, DSWD. Yes. So nauna pa ang DSWD sa Department of Agriculture. Nauna.
At wala pa rin naman dahil nga nag-declare na ng calamity, state of calamity ang probinsya. Take note partner ha, ulitin na natin, 5 bayan ha, sa buong lalawigan ng Romblon ang tinamaan na ang declared na may ESF. Ito yung Udjongan, Alcantara, Santa Fe, Kahijukan at San Fernando. So yun yung 5 bayan. Ngayon, ito yung ito ngayon ang natin dito. Kailan naman magbibigay sa tablas? Yun ang gusto nating malaman kasi nga nag-declare na rin dito eh. Siyempre, pero malinaw naman as per report ng Romblon News na binirify naman nila, binalidate yung mga binigyan na yan na sila talaga ay mga small backyard racers, hog racers. Siyempre, dahil nga sabi nga natin kanina sa programa nga sa radyo natin, nagkaroon na tayo ng figure na dati matagal na natin itong hinihingi na ilan ba talaga ang total number of hogs or swine dito sa buong Romblon. So wala tayong makuha niyan dati. Ngayon, nagkaroon na ng figure. Kasamang yun, ilan sa ilan nga ang balita natin, kayo ang nakakakuan nito eh. Kadyon, pindutin mo, nakamute ka. Ang alam lang naman natin na figure yung sa loob, di ba? Sa loob, sabi ni Mayor 5,000 o di ba 5,000 yung sa kanila population at saka dito sa Udjongan ayon sa Livestock and Crop Insurance Corporation ay mayroon pala ditong 8,000 population dito sa Udjongan. So Udjongan. Anyway, happy viewing sa Fred Pabila. Thank you very much. Ganyan din kay paring Alvin Lianyo Alag nanonood sa atin. Ayun. Maraming salamat sa support. Ayun. So, yun ang pinaka-latest nagkaroon. Pero hinihintay pa natin ngayon dahil nga nag-declare na ng state of calamity, malinaw na pwede na ang mga LGU concerned, yung mga bayan-bayan, pwede na nilang i-dispose ang kanilang 5% calamity fund, di ba? So, ito na. Kung hindi man nabigyan ang lahat, pwedeng dito na ngayon pumasok din ang LGU. Kumbaga, yung mga, di ba, yung mga namatayan din, ang nawalan din, dapat iikwan din. Kumbaga, doon mag-intervene itong mga LGU concern. So, yun ang rason bakit nagkaroon ng state of calamity para magamit nila yung kanilang pundo eh. Pero abangan natin, wala pa tayong balita eh. Partner, ano ang iyong mapapanawagan doon sa ating mga opisyal tungkol sa bagay na yan? Tinitingnan ko yung tinitingnan ko yung mga numero na binabanggit nyo sa report, 900, 600, 5,000, although hindi naman yun lahat, biktima yung 5,000, yes. 8,000, ilang bayan pa lang yan, pero ganun ang magnitude ng pwedeng maging epekto nitong problemang ito, So, para tayong daig pa natin ang dinaanan ng bagyo niyan kapag ganyan ang nangyari at naapektuhan lahat ng mga pamilya na bilang ng mga pamilyang nababanggit natin. 3 bayan pa lang pinag-usapan natin, no? 2 bayan pa lang yung binibigyan. San Fernando, Loob at Udjongan. Yung mga numero kanina na binanggit nyo, 4 na bayan pa lang. So, yes. malaking problema ito. No, nakikita ko na yung yung calamity fund naman, buti na lang at walang masyadong mga malalakas na bagyong dumaan itong mga nakalipas na buwan. Pero hindi pa tapos ang hindi pa tapos itong ating taon at kadalasan marami pang bagyong dumarating kahit period na ng November at December, Ibig sabihin yung calamity fund natin ay lang yan. Dahil wala naman ang pandemya nitong nakaraan, intact pa yan. So pwede na actually gamitin, pero syempre hindi mo pwedeng lahatin yan, partner, dahil nga may inatabayanan ka pang mga bagyo na pwedeng dumating o anumang disaster. Kaya siguro magandang yung planning office o sino man sa mga chief executives natin ay mabalanse ito ng maganda kung paano ang tama at napapanahong paggamit itong ating calamity fund given na nag-declare na ng state of calamity ang lalawigan. Plus maghanap ng ibang sources ng pondo para matulungan itong ating mga kababayan. Hindi pala basta-basta itong problemang ito dahil sobrang laki, Sobrang lawak ng maapektuhan dahil karamihan nga sa atin ay backyard ang sistema ng Yes. Kung yan siguro ay 10 poultry owner o halimbawa piggery owner, mas madaling mas madaling i-address, Mas madaling harapin ang problema, pero kung libo-libong pamilya nang pinag-uusapan natin,
yan na ulit ang magiging problema. Magkakaroon na ulit yan ng issue ng diskriminasyon, magkakaroon ulit ng problema yan sa bakit ito nabigyan, bakit ito ay hindi. So meaning mapopoliticize. Mapopoliticize na naman. Oo, masisisi na naman diyan sina kapitan, sila mga kagawad katulad ng mga problema nung di ba? Lista-lista sa ayuda. So, wag na sanang maulit yung ganun kasi dumaan na tayo sa pandemya, dapat mas maayos na ang sistema sa ganito at hindi naman ito ganun karami katulad nung panahon ng pandemya, kundi yung mga actual lang na mayroong mga alagang baboy sa kanilang mga bahay. Okay. Anyway, doon sa pandemya, nakabayos na ang mga botante doon eh. Yung mga hindi nilista ni Kagawad, nakaganti na sila nung nakaraang eleksyon. Hindi rin nila nilista. Pero may bago silang trabaho ngayon dahil ito obligasyon kaagad nila. No? Pag-upo nila sa pwesto ng mga bago, meron kaagad silang bagong kakaharapin kasi ayuda na naman ang pinag-uusapan dito, di ba? So identification, di ba? Identification sa tama na beneficiaries. Pero dahil kung hindi kakayaning para sa lahat, ayan na naman, di ba? Ayan na naman. Na bakit siya mayroon, bakit ako wala? Wala. Diba? Ganun ang magiging usapan, di ba? Katulad ng senaryo na ito doon sa COVID. Kasi nga, parang COVID din ito eh. At dahil ayuda rin pinag-uusapan dito, talaga papasok lahat yan, yung mga ganun, mga sinasabi mo nga partner, no, na magkahanapan. Kasi nga, pero ang kagandahan lang nito, medyo ma-identify mo talaga, ma-differentiate mo. Bakit? Siyempre, basic ito para ito sa mga naapektuhan ng ASF. Ngayon, kahit magbigti ka dyan na magsabi na bakit ako hindi nabigyan, ang tanong, may alaga ka bang baboy? Ay wala, kaya wala ka. Siyempre, or apektado ka ba? Kasi pag apektado ka, ano bang anong papeles ang kailangan para sabihing apektado ka kahit may alaga kang baboy? Point diba? Sabihin siguro niya, kasi hindi ako makakabili ng karne, naapektuhan ako. Di ba? Hindi, pero seriously, siyempre sa mga nag-aalaga ito. So point dito, malinaw naman at siguro tingin ko man partner, hindi ito magiging malaking issue sa pagbibigay kasi nga intended lang ito sa may mga alagang baboy talaga. Tama, so, partner. Hindi yan para sa lahat. Hindi para sa lahat. Kung ikaw may alagang baboy, most probably, meron ka dito. So, walang magiging issue. At kahit kalaban ka pa ni Kapitan, kahit hindi mo pa binoto ni si Kagawad, sa ngalang may baboy ka, obligado ka nilang bigyan. Or else, irereklamo mo sila. Yun ang malinaw dito. Kasi may baboy ka, lalo kung namatay ang baboy mo. O kung hindi ka talaga bigyan ni Kagawad, balibag mo doon sa bakura ni Kagawad yung baboy na namatay. Pero kanina partner, mayroon pang ayuda ito, ibig sabihin paparating. Parang nag-aantay ka ng darating. Kung meron man o hindi at magkano, 'di ba? Yan ang parang pinag-uusapan dahil nag-aantay, meron na o kaya meron ba o mayroon na at nag-aantay. Pero may pending pa kayong pinag-usapan kanina na mas malaking problema na naghahanap ng katugunan sa provincial government, 'di ba? Yung request ng hog raisers association, anong gagawin doon sa mga hindi pa apektado? Yes. 'Di ba na kasi mamomonetize pa ba 'yon? Kasi kung hindi na mamomonetize 'yan dahil bawal o kaya pinagbabawal, 'di ba? Ay ano 'yon? So, 'yun ba ay ayuda din ng katapat lang kung yung baboy na pwede mong ma-monetize ng 5,000 ay ang kapalit lang ay 2,000. So 'di ba? Malaking malaking kalugihan eh. Mabuti kung isa lang. Ay kung 10 yung alaga mo. 'Yon. So yun yung panawagan natin, 'di ba? Yun naghihintay yon ng immediate response mula sa provincial government, no? So, 'di ba, ang nakita ng isa pang problema kanina, nagtatangka na magkaroon ng representasyon yung asosasyon pero hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon. So siguro next week, 'di ba? Pagpasok ng Lunes hanggang Biyernes ay magkaroon ng pagkakataon ang asosasyon at ang provincial officials na involved dito na makapag-usap at ma-address yung ganong klase ng problema. Yes, okay. So happy viewing kay paring Saldi Porcado. Thank you very much. Kay Edgar Mallorca, kay Konsyal Edgar Mallorca ng San Agustin. Maraming salamat, Konsyal. Ayun, kasama John balikan na natin ng konti yung kanina yung sinasabi natin. Yung binabanggit ni Dukayik, nawawala si Dukayik.
ito yung kanilang panawagan eh. Yun nga Pa-remind lang natin. Oo, yun nga kung halimbawa ay magkakaroon ng ayuda, sabi ng mga tao ay bakit daw yung kampanyahan ay lahat ng bahay pinuntahan? Ay nito magkaroon ng ayuda, nilagpasan na yung kanila. Walang baboy. Pag walang baboy, huwag kayo magtampo, di ba? Pag walang baboy, hindi tuloy mailista yung kanilang baboy. Kaya ang rekomendasyon natin diyan, kung sakasakaling hindi nga nabisita yung kanilang baboy, di ba? Although ang sinasabi pag nagkasakit, yung mga baboy nila ay mag-report sa municipal agriculture, di ba? Para ma-document. Kung hindi man ma-document, hindi nakarating nila sa kanila yung mga technician ng municipal agriculture office, kunan na lang nila ng retrato na kasama yung baboy, may sakit at kasama sila para kung dumating man yung mga ayo-ayodang yan, may papakita kang dokumento na ikaw ay biktima rin itong iisip na ito. Yun. Ato, balikan lang natin na partner ka Wilson, yung bilabanggit muna ito, no, na hindi namin natapos. Ito yun eh. Ang isang issue doon nga, gusto mag-audience nitong yung ORA, Ujungan Hog Raisers Association, sa Provincial Veterinary Office, particular sa kanilang Probit official. Pero sa kalungkutang kwento ay hindi sila napagbigyan, hindi sila naharap, hindi nila nakausap. So walang linaw doon eh. At si Mayor Trina kanina nagpadala ng mensahe sa atin na ngayong Lunes ay magkakaroon nga ng pagpupulong ang mga Hog Raisers Association at ang provincial government at saka yung mga DEMAW. So yon sa Lunes abangan natin. Pero itong isa pang concern na pinarating din natin kanina, yung panawagan ng mga taga-ibang bayan na partner, katulad halimbawa ng Calatrava at San Andres, na tatawid dapat sa Ujungan, dala ang kanilang mga malulusog naman pa na mga baboy dahil mayroon silang certification na sila ay fit ang kanilang baboy. Kasi dito ang nangyayari ngayon, sa bayan ng Luok, partikular sa Malbog Port, doon ang exit ng lahat ng mga pwedeng i-dispose pa ng mga baboy. May barge doon na naka-standby eh. So siyempre, kung taga-Norte ka, katulad ng taga-Calatrava ka, San Andres, obligado ka dadaan sa bayan-bayan, Ujungan, papunta sa Luok. Ang problema daw, hindi sila nakakalusot sa checkpoint, partikular sa Ujungan. So yun ang problema nila. Nagpapakita sila ngayon ng certificate na healthy ang mga baboy nila, hindi daw inuunor. Yun ang gusto nating malinawan ngayon. Yun ang binabanggit natin. So ano ba talaga ang protocol dito? So kawawa, itong ating mga nag-aalaga ng baboy at marami yan sila partner, marami yan ngayon at madaming nagpaparating sa akin yan ang concern na yan, ay hindi ko madirektang masagot, hindi ko alam kung ano ang rule nila doon sa checkpoint eh. So yun ang isang concern na sana ma-address ito sa lalong madaling panahon habang wala pang sakit yung mga baboy nila. Kasi nga, kung yun ay iaasa mo lang sa ayuda, 2,000 lang yun eh. Ay samantala ko ang baboy may mga 100 kilos na nga ang laki, siyempre inaasahan mo na maging magkano ba ang halaga ng 100 kilos kasama yun? 10,000, 20,000 ba yun? Ay kung 10 yun. Tapos kung hindi yun may didispose, ang bagsak nun 2,000 na lang. Dahil siyempre ayudahan ka na lang lalo kung na-disgrasya nga, namatay. Yun nga ang poor concern natin dito. Kasamang yun, ano ang may dagdag mo doon? Kaya nga kasi sa Disaster Risk Management Council, pag ganitong may mga crisis na, no? Dapat nagbubuo na yan ng incident command system na, no? Dito sa incident command system, dapat yan ay may mga incident commander yan at may mga spokesman na yan na kung kakailanganin ang mga announcement o kung may mga tanong sana ang ating mga mamamayan o kung mga local government units ay mayroong sumasagot kaagad. Yun. Hindi yung maghanap tayo ng tao sino bang responsible dito. Yun, sa mga query ng mga publiko. Dapat yan ay may pinaka-spokesman na yan eh. Kasi crisis na ito eh. Partner, Wilson. Isa pang tingin ko kasi essential na oras ang hinahabol ng mga hog raisers. Kasi nga, halimbawa, malusog pa yung kanilang mga hayop ngayon pero yung pangamba nila hindi na malusog eh. Hindi yung mga hindi yung hayop ang namumroblema kundi yung mga may-ari sa pangambang baka abutan sila. At lalong hindi mapakinabangan itong kanilang itong hanap buhay na ito.
So yung oras ang kaya napakahalaga. hindi pwedeng ma-delay ang klarong patakaran. Hindi pwedeng mahuli 'yon. Dahil nga ay kinabukasan, paano kung kinabukasan iniisip ng mga tao, baka kinabukasan kasi mag-declare na yung na wala nang totally total lockdown na. Wala nang galawan. Ay, di ba? Parang sa kanila ay dapat kahapon na ilabas ko na nung last week na ko na i-dispose ko na o kaya ngayong hindi klaro yung mga ganyang klase ng patakaran. So sila ay patuloy na nangangamba baka nga hindi makatulog sa gabi o kaya hindi makatulog sa buong buong maghapon, buong araw dahil nga pinoproblema nila na sa halip na mapakinabangan ay malustay lang yung mga pagkakataon na ito dahil walang klarong wala silang klarong impormasyon na kukuha paano 'yon. Ano nga ba ang gagawin? Ito pa isang concern dito. Ito pa isang concern na bakit ang ating kasalang suggestion dito, dapat weekly partner ka Wilson, na mag-conduct ka ng test, mag-test sila, mag-blood sampling sila. Kasi hindi natin alam kasi daw ang protocol daw kasi pag wala naman, pag negative, 6 months ulitin. Ay alam naman natin araw-araw pwede ang carrier ay pwedeng pumasok Kasi kahit sabihin pa natin na may mga putbat diyan sa mga checkpoint na yan, siyempre ang mga pasahero ng mga sasakyan, kung hindi yun, kasi kahit kung sabihin natin nagtapak doon sa putbat, ay kung sa damit siya affected, kung ang damit niya ang merong virus, hindi naman yun masasawsaw sa putbat Kasi kunwari galing siya doon sa isang lugar, may nagkatay ng baboy, accidentally nasagi niya yung karne na hindi naman niya sinasadya ng balikat niya. Siyempre pupunta ngayon yung sa kabilang bayan, sasakay sa jeep, tatapak sa putbat kung mayroong checkpoint. Ay paano yung nasagi niyang damit? Ngayon, ibig sabihin, kung weekly sana mayroong blood sampling, kahit pa magsabi nag-negative, okay lang, after a week, kasi pwedeng bukas, mayroon yan Ang problema, ang katwiran dito ng mga opisyal, mahal daw kasi ang test kit. Kaya dapat ay medyo Yun ang masaklap dito. At sigurado, sakala sila dyan magkikilos at magtataranta pag nagkamatayan na yung mga baboy na naman. Saka uli yun magsasampling. Ay too late na hero na yun. Di ba? So yun ang tinitipid ang test kit kasi mahal daw. Ayun lang ang paraan para mo ma-determine na wala ito o meron ito. Kung meron man, agad-agad siyempre maproteksyonan. Ay kung okay lang ng okay, kung negative. Ay paano kung nag-positive? Kunyari, ngayon, paglabas ng result ng test case ngayon, negative. Hindi pwede mapanatag. Dapat after a week, ulitin uli. Para masigurado. Ha? So yun ang ating sinasabi. Ado Kayek, ikaw muna. May binabanggit ka Go ahead, sir. Kayek, nakamute ka. Nakamute ka Nakamute ka, sir. Nakamute ka. Wala, nakamute ka Ayun. Go. Ayan. Go. Hindi ba nga ang aming request ay pagbigyan mo na mailabas yung mga baboy na Nawawala ang audio ni Dukayik. Nawawala ang audio mo, sir. Wala ba? Go ahead. Mahina lang. Go ahead. Okay. Di ba ang request nga namin sana ay yung mailabas natin itong mga masisigla pang mga baboy ngayon. Now, ang nangyayari, ayaw bigyan ng Provincial Veterinary Office ng permit yung mga biyahedor. Yan ang isang problema dito Sinusolusyonan natin kung ano ang dapat gawin nitong mga natitira pang mga alaga nating mga kababayan. Ayon sa informasyon ng aking mga members ay mga 150 heads pa ito. Mga ready na i-dispose. Dami. From 70 to 100 kilos.
Mhm. Oh, yun ang isang problema diyan. Okay. Udyogan lang yan, Doc. Udyogan lang yan. Udyogan lang yan. Udyogan lang yan. Okay. So, ayun. Ano ba idadagdag mo ka, Wilson? Doc Hayek, pakimute ka muna para wala kaming feedback. Partner, go ahead. Yun nga yung punto natin kanina, di ba? Parang ang oras, araw ang binibilang dito para makahabol sa kasi may decision na yung mga di ba? May decision na sila na i-dispose. Ang isang paraan para ma-dispose yan, dalawa lang naman. Di ba? Local market o kaya mailabas pa kung pwede pang ilabas. Ngayon, kung mayroong protocol, di ba? Kung mayroong protocol kasi na mayroon ng kautusan na bawal nang ilabas, ay di dapat klaruhin yun kung yun nga ay isang kautusan dahil pag sinabi nila yon, di wala nang option yung mga biyahedor o sino mang namimili pa ng mga baboy na gawin pa yon dahil bawal na, di ba? So hindi na sila maglalabas ng puhunan, hindi na sila maglalabas ng o gagawa pa ng effort. At mag-antay na lang kung dito sa local market ay kaya pang i-accommodate, di ba? At mapakinabangan o kaya ay mag-antay na lang ng yun yung pinakamasamang pwedeng mangyari, mag-antay na lang ng kahit may sakit o walang sakit, pareho na lang ang status nila, di ba? Kasi hindi mo mapakinabangan yung buhay yung masigla dahil di mo na rin ma-dispose. Bawal diba? na. Okay, mag-antay ka na lang ng ayuda at mag-antay ng kapalaran kung ikaw ay mapapasali dun sa ayuda na siguradong luging-lugi ka na. Dahil nga sobrang liit naman yung ayuda kumpara dun sa mawawalang puhunan at kita mo dun sa yung inalagaan ng ilang buwan na mga hayop, di ba? So ano yan sa larangan ng ekonomiya ay talo ka na. Wala pa yung ayuda, wala pa yung desisyon ng pamahalaan, ay talo ka na. Yung nasa isip mo ay talo ka na. Ganun na yun. Ganun na ang iisipin ng mga tao, lugi, talo. So magantay na lang kung ano man ang pwedeng ibigay na ayuda ng gobyerno kung mayroon man. At kung gaano ito kaliit, ay pagpasensyahan na lang. Ganun na lang mangyayari. So lost opportunity dahil sa mabagal na action, mabagal na response, mabagal na pagkaklaro ng mga patakaran, may lost opportunity, may lost economic opportunity na dapat ay napakinabangan pa ng mga tao. So yan nga dapat go ahead ka John. Hindi ko nababasa partner away yung sinasabi ng Romblon News na yung executive order declaring the province as calamity area. Supposed to be dapat may mga riders yon. Kung dineclare mo calamity area itong probinsya, ano ba yung mga provision? Ano ba mga provision doon? Para may mapanghawakan yung tao. Hindi ba pwedeng itawid yung mga baboy namin? Dapat daroon sana yun Ayun lang. Siguro magandang humingi tayo ng kopya, kopya at i-publish ng Romblon News Network. Kung makakakuha ng kopya, dapat namang makakuha ng kopya, public document yan, at may publish ka agad bukas. Baka mayroong yung mga tanong natin ngayon, di ba? Ay baka may pwedeng masagot, at mayroong kasagutan doon sa lalabas lang na executive order na nagde-declare ng state of calamity sa probinsya kung may mga riders yon at mga provision na sumasagot doon sa ating mga katanungan. Ay linggo pala bukas o kaya sa Monday, kung kaya nang i-publish ka agad yan dito sa Romblon News Network para mabasa ng lahat. Actually, mga kasama, ang ito nakasulat dito sa akin ang SB resolution number Ito yung SB resolution number 10-2023-334. Ito yung declaring state of calamity. Ang problema lang, wala akong content nito kung ano nga yung whereas nitong resolution na to. So tama doon si Kadyon, ano ang nilalaman nun at dapat yun ang panghahawakan ng ating mga hog raisers. Kasi dapat doon, sinasabi dapat doon sa calamity na yan, sa resolution na yan, pag healthy pa ang baboy mo, pwede pang ilabas hanggat provided mayroong certification from the Municipal Agriculture Office na fit for consumption yan, wala siyang sakit. Dapat may ganun at pagdaan dapat sa checkpoint, i-allow yan ng mga checkpoint para makarating sa destination.
At in this case, yan ay ang Malbog Port sa bayan ng Luok. So dapat may Kasi nakalagay na part. Oo. Kung magkakaroon tayo ng yung hard copy niyan, mababasa natin. At kung sinasabi doon na kung walang clearance ay baka naman sinasabi, baka naman silent yun doon sa pagtawid ng mga baboy natin. At ang tinatanong natin, sino ba yung mga implementing agency ng executive order na yan? Yun kasi dapat doon nakabase, doon sa executive order, nakabase din yung kanilang mga desisyon. Yes. Kung ano mang implementing agency yan. Siguro, may itanong natin kay kasamang Paul, ano? Baka may kopya na si Paul kasi nagawa niya ng article eh. Hindi lang yan na kasi siguro baka mahaba. Baka may kopya na yan si Paul. Mamaya, baka kung marinig niya ito, pwede niyang i-provide ng data. Pwede niyang i-plus dito sa ating screen, ano? Kung ano man ay nilaman para malaman natin, mabasa natin kung ano ang laman nun at kung kasama ba doon yung pagdaan sa protocol, pagdaan sa checkpoint, kung ano ang mga, dapat may malinaw yun doon eh. At ito na ngayon, nagkabuhol-buhol na nga eh. Kasi nga, yung mga taga San Andres na gustong idalhin sa Luok, pagdaan ng Udyungan, balik eh. Ayaw daw palusutin sa checkpoint eh. So yun ang dapat malinaw. So malaking problema, tama yung sinasabi ni Ka Wilson eh, na dapat napakinabangan yan habang maaga pa. They are running out of time na tinatawag. They are racing against time. Baka wala na nga. Kaysa 2,000 lang yan, pilit nilang hinahabol na maging pera sana yon. At ito pa ang isang concern, kung maalala nyo, ang sabi nung isang nag-message sa atin, ang panahon pa naman ng Disyembre ay ito yung panahon na sila ay nagdi-dispose sa Ka Wilson ng mga baboy kasi nga para sa Pasko. Pero mukhang malabo ngayon mangyari yan dahil nga dito sa nangyari ito. Ibig sabihin, inaasahan ng mga hog racers na by December, may pera sila para makapunta sila sa night market at makapamili doon. Yun ang target nun eh. Ay, itong problema ito ngayon ang malaking kalungkutan para sa ating mga hog racer. Ano yan? Maraming economic implications eh, di ba? May sariling ekonomiya yung mga magbababoy at yun yung ekonomiya ng kanilang pamilya. At may malaking ekonomiya na maapektuhan. So, bare months na nga tayo ngayon, malapit nang magpasko. So, kung ano man yung existing na supply na mayroon tayo sa bawat munisipyo, ibig sabihin, at hindi na makatawid-tawid yung mga, di ba, yung mga produkto, ibig sabihin, may posibilidad na magtaas talaga ang presyo ng baboy sa natitirang mga lugar kung saan lang pwedeng umikot, di ba? Yung mga produktong ito. So, bukod sa magtataas, dahil law of supply and demand, makulang ang supply, so tataas ang presyo. At yung bukod sa tataas ang presyo, may posibilidad din na mayroon pang supply pero wala nang market. Yun. Bakit? Kasi nga nag-aalala ang mga tao dahil nga hindi mabilis ang kalat ng mga impormasyon na dito pala sa lugar na to ay ganito nakalaganap, dito sa lugar na ito ay ganito nakahirap kasi nga mayroong problema sa flow of information. Kaya alam mo naman ng mga tao kahit hindi apektado ang humans dito na sa sakit na ito, ay yung kanilang pagdidesisyon kung kakain o hindi ay apektado nitong ganitong klase ng mga balita. Yes. So tayo nga ay mayroong ginagampan ng responsibilidad dito na at least makuha ang mga tamang impormasyon nang sa gayon ay makapagdesisyon, hindi lamang yung may sariling ekonomiya ng pagbababoy, kundi yung buong publiko dahil mismo ang publiko ay nag-aabang, ano na nga ba ito? May mga restaurant tayo, di ba? Marami tayong restaurant na nakaasa dito sa produktong ito, kaya malaking palaisipan sa kanila sa pagdating ng holiday season na ito kung paano ang gagawin nila, kung magiging very tight, very very tight ang supply na ito o yung mga tao mismo ay mag-withdraw sa pagbili ng produktong baboy, no? Ito pa partner ha, ito pa yun eh. Okay lang yan kahit medyo magmahal dahil nga kukunti ang supply. Ang pinakamasakit dito, pag wala na totaling supply. Yun ang pinakamabigat. At doon, papasok na yung binabanggit mo ng mga restaurant na yun. Yun ang pangunahing apektado rito. Kasi, siyempre, kadalasan ang restaurant, 70 to 80% ng kanilang luto ay mula sa karne ng baboy. So, kaya idadagdag natin na
nabanggit mo kanina, paano ba kayo nakipag-communicate sa Provincial Veterinary Office? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi, may report sa akin yung URA na nagre-request nga sila na payagan yung mga biyahito na yung mga natitirang naka-book na mga baboy dito ay payagang mailabas. Ay kaso nung pumunta doon yung shipper ay hindi hinarap. Na hindi pinapasok sa gate. Baka daw kasi kwan siya career. Yun sigurong rason. Ay hindi nga Ay mayroon naman tayong mga kwan doon sa gate Ano daw rason ba't hindi pinapasok? Ay hindi namin alam. Yun lang. Kasi isa yun sa mga kwan na aming nabanggit doon sa aming pagmi-meeting ng URA. At dahil nga doon ay nagplano kami na pupunta sa office ng Provincial Veterinarian para idaing itong mga problema ng mga hog raisers. Ay ngayon, nung Lunes, ay nagpapaalam kami na pupunta ron. Wala daw si Bossing doon. Wala si Probet. Kung wala man siya doon, ay dapat nag-sit ng araw kung kailan kami pupunta ron. Ay, wala talaga. Wala. Yun lang. Ngayon, kung hindi pinapasok man yung Pakimute sa Dukayek, pakimute ikaw. Kung hindi pinapasok yung gustong makipagkita doon sa opisina, ay di dapat silang lumabas. Tama. O, di ba? Tama. Kung hindi mo mapapasok, hindi kayo lumabas, doon kayo mag-uusap sa labas. Hindi naman pwedeng yung lumalapit ng mga tao sa iyong tanggapan ay iisnabin mo at hindi mo papasokin. Dapat magkaroon ka ng aksyon. Yan. May pa yan. Alam mo kung ano yung Kung ayaw nyo magpag-usap, abay, lumayas ka dyan sa opisina ninyo para mapalitan yan ng mga marunong makipag-usap. Sabi ko nga, di ba? Di ba, sabi ko kanina, that is your duty and responsibility because that is mandated in your office. English yan baka hindi pa nila maintindihan yan. Baka naman yung tanggapan na yan ay hindi na probet ang tawag, kundi pro-def. Pro-def. Dingi. Ano yan? Ibig sabihin, ano yan, parang kung yung biyahero kasi, Doc Ayik, ang intindi ko, hindi sila yung hog racer, sila ay biyahero. Sila ang mamimili. Silang mamimili. Tama? Tama. Oo, sila ang mamimili, kaya kailangan nila ng permiso kasi nga maglalabas sila ng pera, mamimili sila Kailangan nila ng permiso o klarifikasyon. Kung papayagan kasi sila, di maglalabas sila ng pera, bibilhin nila yung mga malulusog pa na mga baboy, di ba? Kung hindi naman, kung alam nilang hindi pwede, ay no need for representation, di ba? Hindi na kailangan di ba? Kung mayroon ng klarong-klarong patakaran, halimbawa, sinabi na ng Kapitolyo, sinabi na nilang ay wala nang maglalabas ng baboy sa buong probinsya o kaysa wala nang ibabiyahe, ay useless naman na talaga doon sa mga hog race, sa mga biyahero na humingi pa ng paalam dahil nga alam naman nilang hindi napapayagan. So useless na yon. Pero kung hindi kasi klaro at mayroon pang room for negotiation or room for dialogue, room for clarification, ay di dapat kinausap at sinabing, hindi pa tapos yung pinag-aaralan pa namin, o kaya sa Lunes, meron na yan, sa Martes, meron na kaming ilalabas na klarong patakaran. At least hindi umuwi yung mga, di ba, hindi umuwing duhaan o hindi umuwing bigo. Yung mga tao sa kanilang pakay na makakuha ng klarong kasagutan doon sa tanggapan na yan. Okay. Kasamang Well, alam mo, in fairness naman, sa ating Office of the Municipal Agriculturist, pahayag ang ating opisina ng agriculture na maglabas ng mga baboy. Ay, pero ayaw nga ng probit. So, probit ang ayaw? Ayaw ng probit. Pero walang nakasulat. Ha? Walang nakasulat na kautusan na bawal.
Wala naman. Wala namang existing na ordinance tayo. Hindi nga. Hindi, Baka kaya nga. doon baka doon ba sa doon sa state of calamity nga na declaration, yung sinasabi kanina kasamang John, Oh. sana na-define doon kung ano yung nilalaman nung ang coverage ng state of calamity. Dapat nakalagay yan doon sa whereas na dahil state of calamity, wala nang baboy na lalabas. Dapat may ganong declaration. At kahit pa malusog ka, bawal nang ilabas. Dapat may mga ganong sinasabi. Kung walang ganon, kung walang ganon, dapat talaga magtanong tayo at ang mga nag-aalaga ng baboy, paano ang gagawin namin dito sa aming mga malulusog pa na gusto naming isalba? Kasi kung maghihintay kami rito, kung kailan to tatamaan, ay teka muna. Ay kaya nyo bang bayaran to? Kung mga 100 piraso itong alaga na yan. Di ba? Ang laking puhunan nun. So yun ang Kaya nga partner, di ba yung sinabi ko nga kanina, yung economic opportunity nadadagdagan eh. Yung palang mga biyahero, hindi naman ito mga hog racer, kundi sila ay mamimili. Mamimili diba? lang. So lost opportunity din sa kanila, yung kawalang kalinawan kung sila pa ay makakapagnegosyo. Kasi kung bawal na ngayon yan, bawal na sa susunod na 6 na buwan o 1 taon yan. Ganun di ba? Ganun ang implikasyon, di ba? Ganun ang magiging implikasyon. So hangga't hindi kasi malinaw, di ba? Ay in motion pa yung mga pagkakataon na makapag-usap, makapag-clarify o kaya matugunan. Nagne-negotiate ang mga tao kahit ang mga hog racers natin magne-negotiate yan. No, para mapakinabangan ang lahat ng kanilang pinagpaguran at nilaan na ng kanilang puhunan. Alam naman natin ang puhunan sa pagbababoy, hindi lang pera, di ba? Pagod yan Oras at pagod yan para sa mga hog racers natin So, wag nating baliwalain yung ganong klase ng At parang magantay na lang kayo ng ayuda para diyan alam naman natin ang ayuda ay hindi talaga solusyon sa krisis na ito Pang lang yan pampalubag-loob nga lang halos yan yung mga ganyang klase ng sobrang liit at hindi pa para sa lahat. Solution. Oo. Band-aid solution. Kaya nga partner. So siguro makiusap tayo na no? Tayo sa provincial government na kung may mga ganitong mga sektor na humihingi ng kapaliwanagan, kaklaruhan para mag-guide yung kanilang mga actions at para ma-prepare yung kanilang kasalukuyang dapat gawin at maihanda sila sa mga susunod nilang gawin kasi magdidesisyon ang mga tao Yung mga biyahero magdidesisyon. Yung mga biyahero magdidesisyon ng mga tao Yung mga biyahero magdidesisyon ng mga tao Yung mga biyahero magdidesisyon ng mga tao. Ayun na. Wait, partner. Walang naintindihan sa dami ng sinabi ko. Hindi, itong huli. Okay hindi, kaya nga ibig sabihin, yung mga lost economic opportunities na yon ay hindi lang pera ang pinag-uusapan natin kundi yung mga desisyon. Yes. Yung mga desisyon nila, desisyon ng mga biyahero, desisyon ng mga magbababoy kung sila ba ay mag-aalaga na lang ng numero sa STL kaysa mag-alaga ng baboy, di ba? Yeah. Mga pagdidesisyonan nila yon na bagay na kailangang guided by policies. Yeah. Kasi kung hindi klaro ang mga patakaran ng local government, di ba? O may national government man o national agencies at local government, kung hindi klaro yan, ay nagpapatsampa, nagbabakasakali ang mga tao, nagbabakasakaling makalusot. Yung mga biyahero, pwedeng ganun ang iniisip, baka makalusot pa. Yung mga tao naman, ganun din ang iniisip. Yung mga hog racers, ganun din ang iniisip, baka makalusot. So, puro baka. Baka sakali. Diba? Ang pinakamabigat niya, partner, kasi nakatwira ng mga opisyal, partikular sa probate office, wala na tayong magagawa dyan. Mahirap makontrol yan Yun ang pinakamasaklap na marinig na rason. So, ang dating noon, maupaubos na lang yung baboy. Pag wala nang malilipatan yung virus, wala na rin naman yan, titigil yan. Parang ganun ang dating sa atin noon kailangan nga ng klarong paliwanag, partner. Kasi halimbawa, ang desisyon ng probate halimbawa o ng probinsya ay bawal nang maglabas kasi pinagbabawal din ng iba pang mga lugar.
at least klaro ang paliwanag para naman yung mga biyahero ay hindi na magpapagod pa tayong pumunta doon sa hindi na magbaka sakali. Tayo pagpunta doon, wala namang mangyayari dahil kahit na pumayag ang probinsya ay hindi rin naman pala tatanggapin doon sa sa babagsakang lugar. Ay di useless lahat, di ba? Yeah. Kaya ilagay natin sa kalinawan lahat, maging malinaw ang lahat para yung pagdidesisyon, di ba, ng mga tao, pagpapasya ng mga tao ay guided ng mga patakarang meron tayo ngayon. Hindi puro pagbabakasakali, hindi pagpapatsamba, di ba, na baka makalusot o baka pwede pa, baka kailangan ng klaro. Importante sa lahat, klaro. Pati yung pinag-uusapan natin kanina, kung within ba dyan sa patawid-tawid na yan, makakatawid ba sila sa Odyongan, makakatawid ba sila sa ganitong kailangan ilagay sa klaro yan dahil provincial level yan. Kasi pwedeng may klarong patakaran ang isang LGU, ang isang bayan, halimbawa Odyongan, may klaro silang patakaran na hindi applied sa lahat, hindi pwedeng i-apply sa lahat kasi saklaw na ng probinsya kung lahat yan ay movement na hindi na lamang sa isang bayan kundi na sumasaklaw sa marami pang bayan. So importante ang malinaw na patakaran mula sa ating probinsya. Okay. Bago si kasamang John, happy viewing kay Victorino Solis. Maraming salamat kay Tuto ng Luok. Thank you very much. Ito, pinag-uusapan natin baboy at concern sila dito So kasamang John, bago tayo lumipat sa ibang issue, ano ang iyong madadagdag doon sa sinabi ni Ka Wilson? Tulad nga nasabi sa ating mga gobyerno? Tulad nga nasabi ko kanina, dapat may isang pronouncement yung implementing office or implementing agency kung ano ba yung patakaran talaga na susundin ng mga tao. Sa ngayon ay naghuhula yung ating mga tao, naghuhula yung ating mga biyahero, no? Kaya kung minsan ay yung palipat-lipat ng kwento na nagkakaroon ng frustration yung ating mga tao na kumbaga sinasabi ng mga tao wala palang kwentang gobyerno ito at hindi makapagdesisyon para sa kapakanan ng naming mga mag-aalaga ng baboy. Ngayon, kung mayroon tayong panghahawakan dyan, yun nga, kung may pupos nga nila kaagad yung executive order, kung anong nakapaloob doon sa executive order na yun, panghahawakan ng tao yun. Ang mahirap kasi, kung ang isang opisina ay mag-decision na wala naman doon sa executive order, ay mahirap yun. Kaya dapat yung kanilang executive order, dapat ay kumpleto yun Kasi yung ginawang executive order ni Mayor Tina Bermalo, Pabik, ay halos kumpleto siya. Mayroong guideline tayo kung anong gagawin. No? At talagang ipinopost para malaman kagad ng mga tao at yung mga tao ay makapag-desisyon. Okay. Ngayon, abangan natin sa Lunes dahil mayroon ng gagawing pag-meeting sa Lunes. Doon tayo uli magpa-follow up kung ano ang maging resulta doon sa meeting na yon. So, abangan natin yon at i-report uli natin dito. So, doon tayo dito temporarily, dito muna tayo titigil kasi nagpapanawagan na tayo. So, partner Ka Wilson, may dadagdag ka pa bago tayo lumipat sa isa pang mainit na issue? Okay na muna yon. So, siguro, kaya yun nga lang, hindi na natin ito pwedeng magantay na naman ba tayo ng next Saturday sa programa natin. Ay, ang dami nang nangyari. Ang dami ng posibleng epekto, di ba? So panawagan natin na kung itong mga oras na nakikinig, kung mayroon mga government officials dito, provincial officials dito, siguro by next week gawin na nating klaro ang lahat para ang mga tao ay makapaghanda, magabayan sa kanilang mga ikikilos o kanilang mga ipipetisyon pa kung magpipetisyon sila sa mga bagay na sa ngayon ay nalalabuan sila. Kung ano nga ba yon. So, yun lang siguro partner at sana makinig ang mga kinaukulan sa ating panawagan kasi nga, sabi ko nga kanina, pangmatagalan ng epekto nito, hindi lang ang pinag-uusapan natin dito ay bukas ay mamamatay yung mga baboy o bukas ay hindi na pwedeng ibenta yung baboy, kundi buwan, no? Buwan ang pinag-uusapan natin dito hanggang taon siguro bago masolusyonan ang problemang ito. So, paghanda na tayo dito kasi isang malaking malaking problema na hindi parang minsan natatawa tayo, minsan na parang nangingiti lang tayo kapag naririnig natin ang mga balita, pero pag tiningnan natin ng mas malalim ay ganito pala ang implikasyon talaga nito lalo na sa ating lalawigan na
ang ano to, yung kabuhayan ng mga tao ay nakaasa sa sarili nilang diskarte sa loob ng bahay kasi wala namang masyadong formal employment yan sa atin para iwasan mo ang pag-aalaga ng baboy bilang paraan ng paghahanap buhay, di ba? Ano yan, kanya-kanyang diskarte sa mga sa mga bahay natin paanong kikita. So ang pag-aalaga ng baboy ay isa sa pinakamalaking industriya na mayroon ng ating mga households diyan sa atin. Okay. So ayan, kasama John, lilipat tayo sa isa pang mainit na paksa na pinaispantahan na kanina ni Ka Wilson. Medyo may pauna na siyang paramdam Ngayon, hindi na lang paramdam mo yung gagawin. Sindihan na natin to para na malaman at makarating na sa lahat. Para once and for all, makarating din sa ating kaalaman ng ating mga kababayan at sa mga concerned official na mukhang may hindi tamang nangyayari dyan. Partner, simulan mo. Ay magkaano lang ako, hihingi lang siguro ako ng paumanhin dito sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon dito sa ating programa kasi may pagka-personal ito sa panig ko, no? Pero syempre, kahit na personal na issue ito, ano ito, public ano ito, public concern, no? Dahil nga ang involved dito ay ang aking kapatid, no? Na nagsikap na makapagpundar ng sarili niyang tirahan, sarili niyang bahay sa aming barangay, sa Barangay Rizal. So kusang loob pa siya kasi nagsabi sa kanya yung ilan pa namin mga kamag-anak na kapag, di ba, gano'n naman, kapag nagpatayo ka ng bahay, di ba, ay dadaan sa ano yan. Pagkatapos niyan, ipapa-assess mo ngayon yung value kasi magbabayad ka ng dahil good citizen yung kapatid ko good citizen yung ate ko, ay kailangang magbayad ng amilyar, di ba? Taon-taon. So magpapa-assess ka. So usapang pumunta yung aming pamangkin doon sa munisipyo, di ba, para sabihin na gusto magpa-assess ng aking kapatid ng kanyang bahay. Ibig sabihin, pina-actual talaga na assessment. Dahil pinuntahan mismo. Bihirang gawin ng mga tao yun, di ba? Bihira, yes. Bihirang gawin, kusa. Kadalasan sa libro lang yan gina-assess kasi nga good citizen ang aking ate, di ba? Isang OFW na nakapagpundar, di ba? Mapalad na nakapagpundar ng ganitong property, kusang loob na nagpa-assess. Para lang, kasi nga, babalik na siya sa ibang bansa ulit bago mangyari yun. Alam na niya kung anong babayaran niyang real property sa susunod. Okay. RPT. Anong nangyari? Diba, dakilang mamamayan yung ate ko. Di ba? Ang nangyari ay mayroong dumating na assessor. Di ba? Ang bilis. Kaya nga sabi ko nga, dyan pala sa atin, mayroong isang napakagaling na opisyal. Hindi lang ang daling lapitan, siya mismo ang kusang pumupunta. Hindi lang ang daling lapitan? Hindi lang ang daling lapitan, pero siya pa ang kusang pumupunta. Piruin mo yun, di ba? At anong nangyari? Ang problema, mayroong hocus-pocus na nangyari. At ako, nagkataon na wala na ako dyan, partner. Nakabalik na ako dito. Pero nung malaman na yun, nung malaman ko yun, galit na galit ako dahil hindi ito yung unang pagkakataon na nangyari yan. Nangyari din yan sa akin nung inaasikaso ko yung ating negosyo dyan sa Barangay Batiano. Mayroong emisaryo din na lumapit na ganito. No, parehong modus, no? Parehong asikasuhin namin yan, pero ganito. Meron tayong babayaran. Mayroong usapang Korean. May usapang magkano Korean? Ganyan. At actual 'yan. Hindi kaya sabi ko sa kapatid ko, ayaw na pag gusto nang palagpasin ng ate ko Sabi ko hindi pwede. Second time na ito Second time na ito. Sa'yo hindi 'yun makakalusot ngayon. 'Yun ang pang-ombudsman na itong kasong ito Pang ano na ito Pang hindi at bukod diyan, partner, marami akong naririnig na ganyan. Marami akong naririnig. Ibig sabihin, partner, namumuro na ito. Nakaka ano na ito, dapat nang kalusin to. Kumbaga sa dama, partner, magdadama na siya. Yan kung pero hindi pa natin pinapangalanan, di ba, partner? Basta sinasabi lang natin, ang daling lapitan. Pero bakit hindi kusang lumalapit.
Huwag muna nating pangalanan kasi baka isipin naman Pero ng ang dali niyang lapitan. ang daling lapitan, no? Ang daling lapitan. Usang ang lumalapit. Lapitan kayo natin, partner. Hindi ko naman babanggitin pa yung mga detalye pero nakasulat naman na sa akin yung mga detalye kasi ano baka yan naman, partner, pagka nilapitan natin, ang dali naman niyang mahimasmasan. Kasi baka hindi lang niya alam na kapatid mo yung kanyang piniktusan. Oo, basta nagbilin pa eh. Magbilin pa sa aking kapatid na wag daw sasabihin sa akin eh. Kita mo. Siyempre, sige lang. Kahit naman hindi sabihin, kilalang-kilala naman. Sikat na sikat siya dyan sa atin sa ganyang klase ng ano eh. Ang alam ko, partner, si Kadyon, mukhang may experience din ito eh. Kadyon, ilatag mo nga experience mo. Huwag mo lang pangalanan, ha? Huwag mo munang pangalanan. Ang dali lang yan. Huwag mo munang pangalanan. Ang tingnan natin ay yung ano, ang tingnan natin ay yung technical procedure. Mm-hmm. Kung ikaw ay totobos o ipapasis mo yung iyong real property, ano ba yung process niyan, di ba? Di ba babasihan nun doon sa market doon value, sa ginastos mo sa ang usual sila ano diyan yung ginastos mo doon sa bill of materials at saka yung overall cost ng iyong real property para ma-assess kung magkano ba talaga ang babayaran mong tax diyan kung sakasakali. O kaya may mga violations ka. Kung sakasakali doon iikot yan eh. Tama. Diba? So, sa kaso partner nung kapatid mo, ano ba daw ang gusto nating malinawan para sa kapakanan ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon? Ano ba ang dapat? Paano ba dapat? At ano naman ang ginawa doon sa kapatid mo? Ito ang dapat, ano ang ginawa doon sa kapatid mo na hindi karapat dapat? Yun tanong eh. Ano ang walang ginawa, di ba? Walang ginawa. Wala namang sinabi kung ano, basta walang sinabi kung may violation o wala. Walang ano, basta sinabi lang nito, ganito ito, no? Bibigyan kita ng bigyan mo ako ng ganitong halaga, pero ang resibo nito ay ganito lang, saka na. Yan, partner, babanggitin natin yan. Pwede yan eh. Magkano ang particular reading? 25 mil? Magkano ilalagay sa resibo? 5,000 lang? Yes. Ganun ba yun? Kita mo. Yun tapos, ang malinaw. Pagka naayos na, ang babayaran na lang sa kailan babayaran? Sa susunod na taon. Ay mahigit 3,000 na lang. So ganun yung ganun na lang yung usapan niya. At hindi ako rin ay mayroong ganyang karanasan sa although hindi siya mismo 'yon, no? Mayroong isang ibang tao pero nasa opisina niya. Siguro, emisary. Na ganun din. Naka-save, nasa text, naka-save, no? Sa hindi rin personal na pinadala sa akin pero dumaan din sa isang taong malapit sa akin. Naka-save yan na mayroong arrangement na inaayos. So, tingin ko kalakaran ito sa mahaba ng panahon, no? Okay. Ginagawa na ito sa mahaba ng panahon at siguradong marami tayong kababayan na nakaranas ng ganito. Ang tawag doon, partner, ay nabiktima ng mga kababayan. Alam mo naman yung mga kababayan natin, ayaw ng maraming problema, yung iba tinatakot pa na baka mas malaki ito, ganito, di ba? Ganun yung ano eh. Pero ang tanong do, partner, kung hindi ngayon tayo magreklamo, ay kailan? At kung hindi tayo ang magrereklamo, sino pa? Kaya nga, mababait ang mga tao natin eh. Ang tawag ko puro nguyub lang, di ba? Dami ko nang naririnig na ganyan, nginuyub lang dahil alam nila na ganito, nadali na naman sila, ganitong klase ng ano. So marami akong naririnig na kwento tungkol diyan. Ang mabigat yan, partner, hindi lang yan isang beses kasi. Taon-taon kung amilyar yan, taon-taon mong gagawin yun na magbabayad eh. Ibig sabihin, kung hindi tayo magrereklamo, taon-taon ka maging vulnerable doon sa ganun mga tao. Kasi babalik ka, yun na naman ang i-offer sa iyo eh. Partner, ang tingin ko dito, mas ganitong modus sa mga nagpapatayo ng bago. Kasi pag luma na, i-computed na yun parang sanay na mga taong pagdating ng January, ganito ang ibabayad, kasi na-assess na. Sabagay. Kasi na-assess na. Pero doon sa mga bagong nagtatayo ng bahay, nagtatayo ng negosyo, doon sila kumakatay. Mayroong totoong assessment na gagawin, mayroong totoong either pwede mo namang hindi kusang gawin 'yon hindi ka kusang lalapit, di ba? Na magpapa-assess. Yung iba,
'Di ba? Baliwala lang. Hayaan mo ang munisipyo ang umikot, ang assessor ang umikot kasi mayroon silang mapping na ginagawa, 'di ba? Kasi trabaho naman talaga ng local government na buwisan yung lahat ng transaksyon, lahat ng activity na maaari niyang buwisan. It's a legitimate exercise yan ng LGU. Yun nga lang, 'di ba? Pag mayroong kalabisan ng isang opisyal o isang na naatasang gumawa nito at mayroong under the table na iniisip na usapan, ay kailangan yung mga tao natin ay alerto sa ganyang klase ng ang dali-dali namang mapansin, ang dali-dali namang makita, 'di ba? Yung red flag kaagad Yung ganoon 'Di ba? Red flag kaagad 'yon, yung mayroong hihingin, red flag kaagad 'yon. 'Di ba? Ay di doon ka magbayad dapat sa munisipyo, doon ka dapat magbayad sa kung saan 'di ba? Para may resibo kaagad. Yung transaction ay klaro. Pero pag mayroong mga patago, 'di ba? At mayroong palihim, 'di ba? Ay yan, ibang bagay yan. 'Di ba? Tanungin nga natin si dapat talagpasin. Tanungin nga natin si Kadjon, ano yung experience mo kasamang John? Ano yung experience mo? Wag mo lang pangalanan. Ano rin ang naging experience mo? Yun naman sa akin yun naman sa akin kasing assessment ng real property. Pagkaraniwan yung kasi yung bahay yun, di ba? Ay ang basihan naman talaga niyan, ang legal na basihan ang legal. Ay yung floor area. Yung floor area at saka yung bill of materials at saka yung total cost doon sa construction. Yun lang talaga ang basihan yan So ibig sabihin, kung yung bahay mo ground floor lang, mas mura ang assessed value niyan kumpara sa two-story kasi yung two-story mas malaki ang bill of materials noon, mas mahal ang cost noon. So, yun ang pinaka-basehan naman talaga niyan And then, tanong na yun, ay ano yung na-experience mo? Kasi wala pa akong na-experience. May naikwento ka sa akin mukhang ikaw naman ngayon ay nahiya namang banggitin. Ang sabi wala pa akong na-experience kasi halos lahat yung in fairness sa opisina na nag-assess ay halos puro naman dumaan doon sa legal process yung sa akin. Baka naman, kasamang John, at tutuling ko na, alam ko na ipapaliwanag, baka naman dahil kilala ka. Kaya, siyempre, sabi niya, si Kadjon to, nagra-radyo to baka madali tayo to. Huwag na natin yun. Sa iba na lang. Hindi naman. Kasi, yung mga papers ko kasi, ini-apply ko naman yung aking mga papers, in-apply ko, dumaan sa due process naman yung process. At nung matapos, sinabit na sa akin. Kasi although may mga binayaran akong yung mga tax declaration, yung tax declaration, binayaran ko parang may bayad yun Yun lang ang binayaran ko. Ay kasi kahit dumaan sa due process yun, kung talagang hindi ka kilala, approach ka nun katulad dun sa kapatid ni Ka Wilson. Sabihin sa'yo, kasi kung di mo naman alam, ugali kasi natin, ako nagpa-process ako ng mga papili sa lupa Ugali kasi natin, hanggat maaari, ayaw natin ma-delay, ayaw natin ma-istorbo. Kaya kung kaya rin lang lunukin ang mga papitik sa atin, sige na lang. Para isa pang problema dyan, partner, di ba marami sa ating mga kababayan ang nagpapatayo ng mga kanilang mga structures sa mga bahay ng walang di ba? Hindi pinapagawa lang sa mga marurunong na karpentero, yung mga ganito. Later na yung pag-ayos ng kanilang mga wala naman silang kontraktor Pag sa kontraktor yan, walang problema, di ba? Nakadali-dali. Kontraktor na magpapaliwanag sa lahat, di ba? Pero hindi naman ganun ang kalakaran kadalasan, di ba, dyan sa atin. So, siyempre, hindi nila alam na kailangan ng ganito, may i-declare mo yung mga halaga ng ganito. Pag wala kang inipong mga resibo, wala kang inipong, hindi mo na na-compute lahat ng ginastos mo sa labor, hindi mo kinumpute sa lahat ng di ba? Ang daming ganung kaso, di ba? Na nahuhuli ang munisipyo, di ba? Nahuhuli ang munisipyo. Kaya nga ang munisipyo ay mag-iikot. Di ba? At malalaman na lang nila mayroon na palang bahay dito, may building na pala dito, may ganito na palang may na. Kaya mayroong assessment na ginagawa, di ba? Na bago mangyari yung proyekto ay mayroon ng kasi may magpipresenta ng plano kapag may contractor magpipresenta ng plano, di ba? Building permit magpipresenta ng plano. Pero maraming kaso na wala, di ba? Walang ganon. So medyo may problema doon dahil nga i-assess ka ba ng tama, magbabayad ka ba ng penalty? O di sige, sigilid mo ng penalty dahil
willing namang magbayad ng penalty pag may penalty. Ang tanong, bakit merong patago? Ato actually, ganito yan. Kung may penalty, dapat yung munisipyo ang kikita sa penalty. Di ba? Oo. Diretso dapat sa kaban. Oo, pinarusahan ka ng gobyerno. Di dapat gobyerno ang makinabang doon sa parusa niya. Yes. Diba? Actually, ganito ang rule niyan. Bago papasok partner, kasamang John, bago pumasok ang assessor's office, tapos na yung building. Kasi nga, ganito yan eh. Pag ikay gagawa ng property ng bahay, siyempre una muna, kukuha ka muna ng mga requirements at doon yon sa engineering office. Doon ang kuha niyan eh. Pag ikaw nagpagawa, siyempre hanapan ka ng plano. Siyempre kung lalo kung medyo konkreto bahay mo, hanapan, gagawa kang plano. Doon sa plano, mayroon doon electrical, bla bla bla. Ngayon, naka-declare doon kung magkano yung total cost ng target mo na papagawang bahay. Nakalagay, doon sila magbabase yan. So ngayon, okay, mayroon na tayo, kukuha ka ng electrical, kukuha ka ng sa fire safety, sa Bureau of Fire, yung mga gano'n. Nadaanan ko yan eh. Madugo-dugo rin yan nga trabaho talaga. At saka, isa pa doon sa mandatory requirement, kailangan mayroon kang titulo na pinangahawakan or tax declaration na kung saan itatayo yung property mo. Dahil pag wala yun, lacking documents ka ngayon. At pag ganun na ngayon ang sitwasyon mo, prone ka ngayon doon sa ganun, sa hingi, para lang mailusot yan. So yun ang isa dito sa mga madalas na nangyayari. Pero kung compliance ka naman, walang rason para hindi ka makumpleto. Eto na, pinagawa mo na. Maraming kaso tulad binabagit ni Camilson, na may mga ugali rin kasi naman tayo, once na nakahawak na ng pero may budget na, ipapagawa agad yun eh. Na hindi mo na nagtatanong sa munisipyo in fairness. Dapat mo lang kasi, dapat kumuha ka muna ng mga requirements bago ka magbutas. Kasi ito, tandaan natin, pag nagbutas ka na nang wala ka pang mga permit, building permit, 20 mil ang penalty niyan, tandaan natin. May penalty yun, 20 mil. Nagpagawa ka na, nagbutas ka lang sa lupa. Pag nadaanan niya ng mga building official, 20 million. So tandaan natin yan. So ngayon, natatapos na yung bahay mo pinagawa. Dito na ngayon papasok si assessor. I-assess na niya ngayon yung bahay mong pinagawa. So yun. Kaya doon muna mauna yan sa engineering office, doon muna yan, comply mo muna requirement, paggawa. Tsaka sa kanyon papasok si assessor. I-assess na niya ngayon, laki ng bahay mo pare sabi niya, ba mukhang malaki-laki ito Pero siyempre, ikaw naman, may hawak kang plano, nakalagay doon kung magkano yung amount, yun ang ipapakita mo. Hindi po pwedeng sabihin niya, 5 milyon niya hindi. 1 million lang nakalagay dito. Hindi mo pwedeng sabihin 5 million. Kasi officially, ang nakalagay dito sa program, 1 million lang. So yun dapat. Pero kung wala ka nung plano, ayun na, patay ka ngayon. Huhulaan ka ngayon yan sa langit. Pagtingala yan sa langit, yari ka ngayon. Yun ang nangyayari, partner. I-assume na nga natin na dahil ipe-penalize ka. Ang tanong, kanino mapupunta yung penalty? Kaya nga, para ito na ngayon, speaking of penalty, tayo naman, alam nating lahat ito. Wag na tayo dito magabulahan, Kayo dyan nakikinig, alam nyo ito. Ngayon, tulad doon binabanggit, sige, 25. Ayun, 25 lang sisingilin ko sa'yo. Pero malaki dapat yan. Pero dahil medyo kilala naman kita, 25 na lang. Kaya lang, ang ilalagay natin sa resibo ma'am, sir, 5,000 lang sa official receipt. Para sa susunod mong pagbayad, gagawin na lang natin every payment mo ng realty tax mo, 3,000 na lang. Mamimili ka ma'am. Okay ba yon yung usapan natin? Ikaw naman, isip, oo, okay na yun. So doon yun pumapasok So yung 25,000 na yon, ang tanong ay kung saan papasok sa bulsa ni David yon. Siyempre, saan ba yun papasok? Hindi yun sa kaban, sigurado ako. So yun yan. Saka walang real property tax na ganun kataas ang halaga. Kaya nga. So sa akin ng partner, parang parang ini-ignore lang ng marami itong ganitong klase ng nilolonok lang nila kahit matigas, yun. Oo. Ako hindi ako pumayag doon sa unang proyekto ko diyan, di ba? Di ba? Yung diyan sa Batiano. Yung bodega.
Oo, hindi ako pumayag. So, bayad ako ng totoong assessment. Yun lang tama. Pero mayroon dapat hindi totoo. Hmm. Di ba? Mayroon dapat hindi totoo. Doon ako sa tama. Doon ako sa legal. Doon ako sa ano. Ay nag-advocate tayo ng good governance dito eh. Di ba? Kaya nga eh. So, ako pwede ko namang palagpasin, pwede namang paumanhin na lang, parang ganun. Kahit yung kapatid ko, okay lang sa kanya kasi may pera naman siyang pambayad ng ganun eh, halaga eh. Pero sa totoo, yun, nagbayad na nga siya. Oh. Di ba? Nagbayad na nga siya. Ako ang makulit. Sabi ko, hindi ko kahit na ano, hindi ko naman palalagpasin yan. Kasi partner, insulto rin sa'yo yon. Alam mo ang totoo eh, at saka nearest relative mo yun. Siyempre, hindi ka nga makakatulog noon, insulto sa iyo. Di ba? Oo nga, maliit na bagay. Magkano lang yung 25,000 para sa kapatid ko, magkano lang yun. So, pero hindi ano yun? Parang, hindi yun ang issue eh. Kahit nga piso yan, 10 piso, 2 piso. Sanga lang may lukuhan. Sa loob yun, di ba? Okay lang. Kung halimbawang yan ay nakuha mo dahil in-offer o pamasko ko sa'yo. Di ba? Pampalubag loob. Parang hindi eh. Hindi. Mayroong ano eh. It's a legitimate transaction pero illegitimate yung motibo. Ganun yung problema. At sigurado ako, doon kay Kajon, kaya lang nito, nahihiyal dito magbanggit eh. Nilidipisa eh. Isa sa dahilan kung bakit hindi ka hiningian kasamang John. Dahil kilala ka. Yun. May mga ganun naman eh. Wag na rin natin itago yan. Yun naman lang totoo. Hindi. At, ganito yun kasi. May mga real property tayong pinapaprocess. Yeah. Kung minsan katulad sa lupa. Ang hawak-hawak pa lang natin ay yung deed of sale. No? Or tax deck lang. Hindi, wala pa ang tax deck eh. Deed of sale pa lang nga lang eh. Sige. Pag ipepresenta mo yon, di ba? Pag yung deed of sale ay pinahawakan mo, mayroong mga tao dyan na, mayroong dyan yung mga taong may mga experience na sa processing ng document. Sila yung naglalakad, nagpupunta sila ng Kapitolyo, nagpupunta sa Bureau of Lands. Basta, babayaran mo sila, lahat ayusin. No? Professional fee. Magkano yun? Magkano yung professional fee gano'n? Halos nasa mga 15 milyon. Ako depende yan sa completeness ng papel mo. Kung ako naglalakad din ako eh. Ngayon kung halimbawa yung deed of sale mo at ang hawak mo lang ay deed of sale at saka yung survey, approved survey yung palang hawak mo, ang dami pang process na dadaanan yun. Pupunta pa yun ng BIR, no? Pupunta pa yun ng Romblon, no? Ang daming pupuntahan nun. Ay pupunta ka ng Register of Deeds para ayusin kung sakasakaling kung yan ay public land. So, maraming dadaanan yon ay talagang magsisingil talaga yung mga professional na mga tao na doon sa paglakad na kasi gagastos sila pabalik-balik eh. Pero kung yung mga papeles mo ay halos kompleto na, halos naroon na yung mga certificate of registration, naroon na yung dumaan na yung sa BIR, wala ka namang babayaran na. Wala na. And then, pero magkakaibang ahensya, magkakaibang concerns yan eh. Ano lang ito, RPT purposes nga lang ito eh. Pero may alam akong opisina ha, kahit kompleto na kasamang John ng papilis mo, hihingian ka pa rin. Kasi ang sasabihin sa'yo, kasi ano ito, yung kwan namin. Ano yan? Yung kasi utos ni Sir eh. May alam ako niyan. May alam ako. At in fact, kinasuhan ko na nga. Hindi saan yun? Doon sa Kapitolyo? Hindi sa Kapitolyo. Malapit sa Kapitolyo. May kaso. Yun. Ayaw ko lang munang magitin kasi nag-aalboroto na eh. Nahiyaan ko lang dyan. So, sige lang partner, ano naman yan sa atin? Ano? Kaya ako humingi ng paumanhin kanina dito sa ating programa dahil may pagka-personal. Pero yung pinag-uusapan naman natin ay hindi naman personal yun. Dahil ito, may public concern dito. Public concern dito na hanggat maaari ay ayusin natin. Kung yung mga kababayan natin ay nagkakamali, yung mga kababayan natin ay mga pagkukulang kasi wala man silang masyadong alam sa mga proseso eh, di ba? Di kung ipe-penalize mo ng tama, di ba? Dan mo pa rin sa proseso, hindi yung naayos pa lang problema sa ganitong paraan.
Di ba? Hindi na hihingian mo ng panglagay para lang ma-process. Yun ang brutal na usap eh. Kung mali, kung mayroon ayusin kang mo pa mali, rin, may kulang. i-process mo pa rin, singilin mo ng Oo. penalty, singilin mo ng ano. Oo. Ayun, Pero hindi pwedeng, ay hindi mo ako binayaran, so hindi ko ipoprocess to. Bakit mo ba't hindi mo ipoprocess? Kaya Di nga, ba? yan. Dahil hindi ka So, binayaran, dahil hindi ka binigyan ng pabaon, dahil hindi ka binigyan Oo. ng ano, hindi mo Hindi na, ipoprocess. dahil hindi ka binigyan ng pakimkim, kaya sasabihin mo, hindi ko yan pa-process kasi wala kang pakimkim. So, Ganun ba in ibig that sabihin? sense, partner, hindi lang yan Oo. problema siguro sa isang departamento, isang Marami yan. ano yan, parang bagay yan na kahit ang mga nakatataas ay dapat pansinin dahil pwede namang gumagalaw ang mga tao nang walang alam ang nasa taas, di ba? Yes. Sa particular na kaso halimbawa diyan sa munisipyo, hindi alam pa ba nila Mayor Trina, nila Vice Diben yung mga ganyang kalakaran, hindi naman magpapaalam sa kanila yun para gawin nila yan. Maliban kung iparating ng mga concern na mga ay kaya napituan. nga ako naman ay pinarating ko na yung ganitong Yan. klase ng ganitong problema. So okay lang, no? Hindi ko naman ito titigilan, no? Pag-iisipan ko pa nga kung ang mga ganitong klase ng kaso ay kailangang umabot pa sa ombudsman o sa iba pang kinauukulan dahil ang gusto ko ituwid ang tama dahil pag hindi yan kahit mawala na yung opisyal na ganyan sa isang bayan, di ba? At yung practice ay manatili doon sa opisina, walang magbabago eh. Walang nangyayari. So ganun. Ganun at isa pa concern natin dito, partner. Dahil hindi personal sa akin, kundi gusto kong may maituwid sa ganyang klase ng kalakaran. At saka kaya natin ito bino-brought out at the same time para maging ma-aware din yung ating mga kababayan na teka muna, yung mga gusto pa mag-process, teka muna, medyo pag-isipan nyo muna. Pag may mga ganun ng mga hinihingi, medyo mag-ano na kayo, dumistansya kayo. Isumbong nyo kay Mayor kung ako para malaman. Tanong nyo, tama ba itong sinihingi sa akin? Sabihin nyo gano'n. Ayun ang punto natin dito ngayon. Para matigil yan. Una muna, hindi naman tayo sa nang-aaway, kundi warning na ito sa kanila. Itong ating sinasabit ngayon na, sa programa natin ngayon, warning na ito. Pag umulit pa ito, pag naulit pa ito at may nalaman pa ulit tayo, hindi lang pangalan ang ating abutin, ang ating gagawin dito. Magtutulungan pa natin magsampa ng reklamo yung mga taong magpaparating sa atin na mga nabiktima. Yun ang ating siguradong dito, pinapaabot sa kanila. Yun, partner, ang mensahe natin na yun dito. Oo nga, partner. Alam mo naman, dahil nasa media tayo, ang dami nating alam na mga istorya, pati BIR, di ba? Noong mga nakaraang ilang taon, maraming... Napag-usapan na natin dati BIR, di ba? Napag-usapan na natin yan na kung nawala ba yung problemang yan o hindi o nanatili, baka wala dahil wala namang nakasuhan, wala namang nakulong, dahil walang nagrereklamo. Walang nagrereklamo. Ganyan ang problema. Yun ang masaklap dito. Anyway, na-brought out na natin yan, at ipapalo up natin yung partner, yes, ipapalo up natin to. Follow up natin yan. At maghahanap pa ako ng ibang kwento. Mag-iimbestiga pa ako dahil marami akong narinig tungkol dito. So mag-gather pa ako ng maraming bibigyan kita kaagad ng isang pupuntahan mong kausapin. Bukas na. Kaya sasabihin ko lang ngayon sa iyo para rin malaman nila. Kausapin mo si Ate Nining, asawa ni Katone. Kausapin mo lang. Yun lang naman sinasabi ko Kausapin mo lang malay mo, mayroon siyang sasabihin sa iyo, di ba? Yun malay mo, pagkatapos ng programang ito, marami nang mag-volunteer kagad. PM lang ang yan, PM is key. Ganun lang yan. PM is the key. PM lang ang katapat. Oo. At sa pamamagitan ng palatuntunan ito, pwede kayo magsumbong talaga dito. Paulit-ulit nating sinasabi yan, partner, di ba? Sa pamamagitan ng palatuntunan nating ito, pwede kayong magkomento, pwede nyo kaming pagalitan, pwede nyo kaming murahin dito, kung ano magkomento. Malayang talakayan ito di ba? So kung mayroon man kayong isusumbong, mas better kasi baka yung sa pamamagitan ng inyong sumbong, makakita pa kayo ng solusyon, makahanap tayo pare-pare ng solusyon. Kung hindi man solusyon ay hustisya. Kung kayo man ay inapi, kung kayo man ay inagrabyado, kung kayo mata ng bayan nga itong ating palatuntunan So anong silbi ng mata kung nakapikit din lang yan? Kaya nga. Diba? At siguruhin natin dito, partner, na
ipapaabot natin sa kinaukulan, ito ang malinaw nating mensahe. Pagkapuri-puri naman ang ginagawa ng ating mga opisyal at empleyado, pinupuri natin dito. Yun Tama, ang partner. sigurado tayo. Pero, pagka taliwas naman ang ginagawa nyo, sisiguruhin din natin, makakarating din ito sa inyo. Sigurado at ibo-brought out din natin dito. Yun ang ating pangako rito. Sigurado tayo dyan. Kaya nga doon sa mga nagbabalak pa lang, ay magdalawang isip na kayo. Ay mabuti hindi lahat ng oras, ay hindi porke kaibigan mo si Ka John, si Ka Wilson, ay hindi ka na yan didadalhin. Ay walang ganon. Kami dito, trabaho lang. Wala tayong personalan dito. Yun ang ating mensahe. May idadagdag ka pa, Ka John, mukhang sasabihin mo lang, totoo ha? Hindi. Wag mo lang Ganito na lang, Ah, ganito na lang, ano bang ahensya ng gobyerno yan hmm. na kung saan ay lumalapit yung mga tao at humihingi ng iba't ibang serbisyo. Lumiliko ang kanilang daan. Ay, ang pinakamagandang gawin natin ay ituro natin sa kanila yung tamang Tamang daan. procedure. At yun ang i-satisfy nila. No? Kung sasabihin na, pwede ba sir na kayo na lang gumawa nito? Ay hindi yun ang procedure namin. Ang procedure namin ay magsimula tayo sa ganitong dokumento, kumpletuhin mo yan, yung dokumentong yan, pag nakumpleto mo yan, balik ka dito. Yeah. Action na natin yan. Oh, Ganun dapat tama. Dapat ang tawag dyan Pinoy ay tuwid na daan. Okay, tamo. Na kahit ang opisina yan, kung ito man ay yung problema dyan sa iisip na yan, ay dapat may mga opisina ganito ang gawin ninyo. Oh, yeah. Balik tayo Kung sa hindi na isip. naghuhula yung mga tao. Okay, tamo. Di ba? Hindi po pwede na, hindi kayo makikipag-usap. Ang nangyayari kasi, kung yan man ay kulang ng dokumento at ginagawa natin ang paraan yan ay mapunuan, ay hindi yun ang tama. No? In fairness doon, kung yun naman ay additional lang, hindi sa main document, pwede naman yun eh. Kasi kung pahirapan mo, kunwari, panahon pa nila ni Magellan yung property na yun, siyempre, saan mo kukunin ang mga original nun? Kunyari, ang hawak mo na Xerox na lang dahil sa tagal na nga ng panahon. Ay pilit sa'yo hanapin sa originalan, ay kasama na nga binaon nun may-ari eh. Alangan na mapigain mo yung tao na mag-produce ng original ay wala na nga. Yun ang ibig nating sabihin dito. Depende rin yan sa sitwasyon. Mabuti sana kung yung libro yan nasa 18th century, naroon pa sa library yun. Oh, yeah. Oh. Ayun. Oh. Diba? Ay, preserve Oo nga pala. yun. Nabasa ko yung nabasa ko yung balitang yun na inaasikaso at pinipreserve yung ating library. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapasok dun sa ating library yun, partner. You lost So one half dahil of your sa balitang yan, baka pagbalik ko dyan sa next year, obliga ka. Marso, ay pupuntahan ko yung public library natin yan. Yan. At yan ha, it's a deal ha. Sabi nga nung taga-library. Mas maganda kung yung ating public library ay mayroong kaping barako. Ay, No? yan. Napag-usapan natin nung nakaraang kapihan na dapat doon mayroong kapihan portion. Kasi pwede para bang nagbabasa. Pwede bang pag yung kaping barako, Wilson, pag kaping barako, kakausapin natin ang ating kaibigang Manny Medalla. Kasi yun ay may kaping barako, yung barako na kahit walang, yung kape na kahit na walang tinapay, nakapagsusulo siya, matapang talaga. Tsaka kahit pikit na ang mata mo, magigising ka. Sobrang tapang. Yun. Sige partner, mukhang papunta na sa pagkain itong ating huling mga minuto, Medyo overextended na naman tayo. Overextended. Wala na nga yung ating partner si Dokay. Nag-message si Doc Aye kanina pa, nag-message. Talagang nahihirapan daw talaga ang kanya, kaya lumabas na lang siya. Ay okay lang, sabi ko, sige lang, kasi pagbukas ng microphone niya, damay tayo lahat. Pasensya na po at itong ating programa ay puro puro labor of love Walang sponsor man lang ng mga gadgets para sa ating pagpapatuloy ng programa. Siguro sa susunod manawagan tayo ng ng mas magandang kung may mga mabubuting loob sa ating mga kasimanwa na makapag-provide sa atin ng maayos-ayos na gadget para naman sa ating makikita nila yung ating mga pagmumukha nga, di ba? Pangit na nga ng ating mga mukha, pangit pa ang ating mga gadget, edi masyadong mahirap, no? Pangit pa ang boses, paano na lang? Mayroong mabubuting loob dyan na makapag-donate kahit mga luma sa kanilang mga gadget, wag lang nagngangarag-garag yung mga natin, di ba? Padala nyo lang sa himpilan sa Dapawan, para magagamit natin yan
At para sa buong ating puso mga nating susunod na pasasalamatan programa. yan. Oh, Maraming salamat. Opo. okay. Kajon, paalam tayo. Okay. Ako'y nagpapasalamat din doon sa nagpapaabot sa atin ng papuri dahil sabi nga nila ay kung wala daw yung Mata ng Bayan at saka yung Mata ng Bayan online, hindi nila malalaman yung status ng ASF dito sa lalawigan ng Romblon. Dito lang daw tinatalakay talaga ng malaliman yung kalagayan ng Romblon pagdating din sa ASF at sila ay nakapaghahanda naman talaga. At nagpapasalamat sila dito sa programang ito. Okay. Thank you very much, partner. Opo, hanggang sa susunod po. Maraming salamat no sa mga isyung hindi pa natin natalakay, kung ano man yung mga gusto niyong talakayin. Ay minsan magpadala rin kayo ng magpadala rin kayo ng mga suhestyon mungkahi kung ano ang pwedeng talakayin naming tatlo dito dahil one way ito. Kami lang ang gustong magtalakay ng gusto naming talakayin, pero pwede naman kayo mag-suggest ano ba ang pwedeng talakayin, ang sa ganun ay makapag-research naman kami sa mga bagay na pwedeng, hindi naman kami nagsasalita dito nang hindi namin kasi alam eh. So kung mayroon kayong gustong ipatalakay dito, so kung may pagkakataon pa kami, may oras para kami ay makapaghanda, makapag-research para maging maganda ang ating talakayan. Involved kayo dapat dito mga kababayan, no? Dapat tayo ay tayo nagtatalakayan dito, nakasali kayo kahit wala kayo sa screen. Pero nakakapag-chat po kayo eh. Pwede kayong magkomento, pwede kayong magsabi ng inyong mga saloobin dito sa ganitong klase ng online na programa. So hanggang sa susunod po, abangan nyo po ulit kami Sabado ng gabi, no? Sabado ng gabi, alas 6 ng gabi, no? At 'yun ay wala eksaktong oras, no? Pero hindi naman tayo lumalagpas ng 3 oras, partner, no? Yes. Kagaya ngayon, naka2 oras na tayo. So maraming salamat po. Nandyan pa rin kayo. Sana sa susunod na mga Sabado ay nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan, si Nick Ferrer. Humabol pa. Mabuhay kayo mga sir. Sabi ni paring Nick Ferrer. Mabuhay ka rin, paring Nick. Game na. Ang sabi niya, awitan na sa Mayha. Abay, nandyan nandyan si paring Nick. Puntahan nyo na. Lusubin nyo na. Ayun, tudas. Sige, schedule natin yan na kasamang John. Paalam na kami sa lahat po na sumubaybay sa amin mula po simula hanggang sa huling programa namin ito. Maraming salamat po at hindi kayo bumitaw. Asahan po ninyo sa susunod mas lalo pa nating paigtingin ang ating po mga paksang pag-usapan. Tulad ng binabagit ni kasamang Wilson, pwede po kayo mag-suggest ng inyong mga paksa na pwedeng pag-usapan lalo na kung sa tingin ninyo ay kailangang matalakay at kung kayo ay medyo hindi nyo magawa. Kumbaga kayo ay nag-iingat o natatakot, sa amin po ninyo ibato yan. Kami na po bahala dyan. Batat kayo po ay backupan nyo kami ng detalye at mga impormasyon. Wala po problema yan. So maraming salamat po. Kami po ay magpapaalam na. Muli, ito po ang inyong lingkod. Awi Eranes na lagi po nagsasabing, Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.